Nagkakilala po sa school ng mga anak nila itong kanilang mga asawa. Yes. Sa PTA? Sa PTA po nagkakilala ang kanilang Mr. at Mrs. at doon na nga po nagkainlaban. Si Mr., meron siyang Mrs. na kinabit ng Mr. naman ni Ma'am. Yes, Idol Rafi. Ang Sister Idol Rafi sa PTA daw po, secretary daw po yung Mrs. ni Sir Rico at president naman daw po yung Mr. po ni Ma'am Milin. Okay, magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po, Senator. Okay, so yung mga asawa ninyo, yun yung nagkabitan. Alam na po ito ng principal ng eskwelahan? Ano pong reaksyon ng principal? Di po, kasi po nung nalaman po yung totoo po, wala na po silang dalawa. Nakaalis na. Nagpunta na po ng Australia yung baba, si Rodaisy Kahukong. Nasa Australia na po. Opo. Tapos yung ang nag-sponsor po sa kanya ay yung husband ko po, na si Jodel Miguel. So nakaalis na to. So wala na, hindi natin pwede masampa ng kaso sa korte. Pwede pa rin siguro. Pero yung mister niya andito po. Andito po. Si mister niyo ba, ma'am, is sa guro din, hindi? Hindi po. Naging presidente po siya ng GPTA ng school. Ang gumastos po, ibig sabihin, sa pamasahe papuntang Australia, si mister niyo? Malamang po. Kasi siya po ang sponsor. Ano po yung tourist siya doon? Ang pagkakaalam ko po ay student visa yung kanyang unang alis. Year 2019. So ngayon po, anong visa niya doon? Hindi ko na po alam. Pero hindi na po siya teacher ngayon? Hindi naman po siya teacher eh. As parang school parang nurse. Parent Teachers Association lang siya, Idol Rafi. Parang yung pagpa-participate ng mas matutukan po ng mga teachers, yung mga parents po, yung mga anak nila sa school. Parang may magandang... Alam ko, pero ibig sabihin, usually pag sa GPTA, may mga teachers din doon na minomonitor yung pagpupulong-pulo na yon. Attorney Garrett, magandang hapon. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Okay, medyo unique itong reklamo na tanggap natin ngayon. Yes. Andito si Mr. Rico Santiago at saka si Miss Maylene Miguel, yung kanilang asawa, nagkabitan. Kaya lang itong si Mrs. ni Rico ay nasa Australia na. Yes po, sir. At ang una kong tanong, pwede ba magsampa ng kaso base lamang doon sa picture? Although yung picture ay malaswa, makikita talaga nag-lips to lips, and then may mga chat din na medyo may kalaswaan. Plus, yung si babae ay nasa abroad na. Paano atake dito? Okay po, Sen. Dito po sa dalawang complainants natin, yung mag-asawa po nila ay magkakabit. Ang suggestion ko po is they both file against their spouses. Yung babae po nating complainant can file concubinage, while our male complainant can file for can file for adultery. So, as to matter of evidence naman po, Senator, and availability of it, dun po sa chat, kung meron po silang pag-amin na merong pagtatalik na nagaganap between the two, that is sufficient to establish both concubinage and adultery. Inaalaw po na ating batas na gamitin ang same piece of evidence for two different cases. So, sana maganda po yung laman po ng chat na naandun. Ang complication naman po natin, Senator, even if we have good evidence, is yung location po ng accused. Bilang sa Australia po yung isang respondent dito. Kailangan po natin silang mahanapan ng paraan, mapauwi, Senator, so that the court can have jurisdiction over them po. Okay, sige. Unang-una is alamin natin kung nasaan siya talaga exactly sa Australia at bakit siya nandun at anong klaseng visa hawak niya. And then, pag nakapag-file tayo ng kaso sa kanya, gawa tayo ng paraan na siya mapauwi. Yes po, Sen. We can reach out to the Australian Embassy and we can look into the papers as long as may name naman mabigay. Let's look for his current documents there. If there's a way to have him or her deported here, then we can proceed with that, Senator. Okay. Ano yung mga nakalagay sa chat? Mahal ko, miss ko na kiss mo. Meron pa doon, tapos yun nga po na-recover po natin yung naghahalikan sila. Tawagan po nila bahay, bahay na po kami, mahal. Okay. Garrett, ang tawagan nila ay mahal and then miss ko lang kiss mo. Mga ganon na chat. Yan ba pag-amin? Based po dun sa pagsabi ng mahal, based po dun sa miss ko na yung kiss mo na lines po, it would appear na may hirapan po tayo to establish yung adultery. Because adultery is very strict
kailangan po there is a sexual act committed by the woman. Whereas yung concubinage, tapat na po yung cohabitation or kahit wala pa pong sexual act. So maybe we can use this along with testimony to establish that there's cohabitation. Papafailan po na ng concubinage yung lalaki po na respondent. Meron pong picture pala na magkasama sila sa restaurant at... Bohol. Ha? Bohol, exactly. Sa Bohol po ito. Pero tawagan nila is Mahal and then nakadila pa itong isa. Ang laswa naman po. Okay. Malaswa. Wag niyo i-post to. Okay. And then nag-I love you-han sila. So pwedeng gamitin yan siguro. Garrett sa korte. Tony Garrett. Definitely po, Sen, we will introduce that. Kailangan lang po, meron po ba tayo magandang testigo na nagsasabi na they have seen the two cohabit na lagi po silang nagkasama. Pwede na po yun. I think it's enough to establish at least probable cause at ma-issuean po ng warrant. So ito ang dalaswa. Hindi, actually. Ito si lalaki, hinihigop niya yung laway ni babae. Opo, meron ganun. Ano to? Pwede ba ito? Garrett? Attorney Garrett? Pwede ba gamitin na ano yan? Si lalaki, hinihigop niya yung laway ni babae. It can be used as circumstantial evidence, Senator. No? Parang sabihin niya, mouth-to-mouth resuscitation niya, Your Honor. Di ba pwedeng gano'n? Depensa niya. Mahirap po kasi dahil we are trying to establish sexual contact. Kailangan medyo matibay po yung ebidensya natin na nagsasabing meron nangyari sa kabilang dalawa. Hindi, kasi ito mga picture, may picture na yung dila, inilalaplap. Tapos yung isa naman, yung laway, sinisip-sip. So, matibay na siguro na ebidensya to. Tingin mo, Attorney Garrett. Ipagsasama-sama naman po natin yung evidence plus yung testimony po na lagi sila magkasama sa malalayong lugar at sabay sila natutulog sa isang kwarto. Okay. We can establish that there is sexual contact using po yung circumstantial evidence na yan. Ayun, okay. Hindi pwede, huwag niyo i-post to Hindi pwede i-post to. Mamaya makita ng mga bata, tutularan to. Hindi maganda. Salamat, Attorney Garrett. Patawagan namin kayo pag duting na yung sa time na magsasampalan sila ng kaso. Thank you, Attorney Garrett. Okay. Marami na gusto makisawsaw sa Action Center. Josie Sausawera, magandang hapon sa'yo. Nay, ano pong masasabi o reaction niyo po sa naging Ang masasabi ko lang po sa kanilang katayuan na dapat kung gano'n ang gawin ng asawa mo sa'yo, dapat mag-usap na lang maayos para sa mga bata. At saka, kasi yung mga lalaki ngayon gano'n sila Kaya para sa akin, based on my own experience, para na lang, maging kaibigan na lang mag-asawa para sa kinabukasan ng mga bata. Maraming salamat po. Tay, kayo naman po. Ano pong masasabi niyo po tungkol sa kaso? Medyo Kumakain si tatay, wag mo disturbahin. Wait lang po. Pasensya na po, Sir Idol. Ito na lang po. Kumakain. Tay, ano pong Inistorbo. masasabi niyo po tungkol po sa naging kaso po natin? Okay naman. Okay lang naman daw, Sir Idol. Sabi tatay, okay. Isa pa po, kuha pa po tayo ng alam isa. na this. Sabi Tay, tatay, kayo okay po, lang. ano pong magiging reaction niyo po sa napanood po natin? Aha, yung mga lalaki. Idol, medyo okay na. mahihayin po. Talas na po. Isa sige. pa po. Kuya, ikaw, anong masasabi mo po? Para sa akin, hindi po tama yung ginawa nila. Kasi panloloko yung ginawa nila No? So, dapat talaga sila ay makasuhan. Okay. Mapansin mo yung mga lalaki, parang Okay no lang. comment. Okay lang. Okay, tapos yung isang salita pero medyo umikot-ikot. Anyway, sige po, magsasampa po ng kaso tayo. Kakausapin kayo natin sa kabilang booth po. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Salamat po. Ayun. Salamat po. Magandang hapon po. Sige po, sir, kausapin po kayo ni Ate Odette. Thank you po. Hindi, seryoso ka, wag i-ano yun. Wag isama sa upload. Po, sige po. Medyo nakakadiri nga ng konti. Actually, Idol, may hindi pa kayo nakakita na nandun yata sa kabila. Talagang vacuum, Idol. Ayun nga. Tapos, may nakita ko yung laway, hinihigop. Yun, Idol Rafi. Ayan Wag po. i-ano yun, wag isama. Okay.